Hey, yo, what's up? This is Mar Solo once again at welcome back to my channel. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe ka naman to my channel at i-hit mo yung notification bell, select mo all para updated po tayo sa mga reaction na ginagawa natin tuwing upload. Katulad nito, no? So mga kaibigan, mga kababayan, ito pag-usapan natin, hindi ito politika. Ito po ay isang malaking event. Every year ba to? Ewan ko, di ko alam kung every year to ginaganap. Ito yung tinatawag na nilang yung patagisan, pasikatan ng motor at saka yung pagandaan ng motor. Alam mo yung pag nakasakay ka sa motor nito parang ikaw na ang hari ng mundo. So yan po yung ating tinatawag na Boss Ironman Mindanao Cup 2026. Ano ba ang layunin nitong Boss Ironman event na ito? So, sabi nila, maraming nagsasabi na for tourism. For tourism, maraming namamatay. For tourism, maraming nasasaktan. For tourism, puro pasikat. For tourism, ang daming nilalabag na rules pagdating sa traffic violation. So, yun po mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, tayo po yung mag-play ng video. Pwede na rin kayo mag-comment. Lahat na nagko-comment sa akin, puro negative feedback sa akin. Wala man lang positibo. So, pero okay lang yan. Sige, comment lang kayo. Mag-bash lang kayo sa akin. Basta ako, ginagawa ko is magbigay lang ng reaction kung ano sa palagay ko yung akin. Magbigay kayo ng reaction kung ano sa palagay nyo ang inyo. So, ito, pakinggan po na, panoorin po natin tong video na ito, no? So, okay. Here we go. Maglalabas ang Land Transportation Office ng isang show cause order laban sa BMW Owner Society of Safe Riders, ang organizer ng Boss Ironman Challenge Mindanao Cup 2026 na ginanap sa General Santos City mula Enero 31 hanggang Pebrero 1 nitong taon. Ito'y kasunod sa nangyaring mga aksidente na kinasangkutan ng kanilang mga kalahok na humantong sa pagkasawi ng 7 taong gulang na bata at pagkasugat ng ibang mga road users at mismo mga participants. Batay sa pagsusuri ng LTO, sa mga viral na video at ulat, pinaniniwala ang may naganap na ilang paglabag sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Kabilang dito ang overspeeding, paggamit ng hindi otorisadong accessories at modifications, illegal blinkers, paglabag sa traffic lights at hindi pagsunod sa mga traffic sign tulad ng stop signs at lane markings. Ayon sa LTO, ang mga paglabag na ito ang naging sanhi ng ilang mga banggaan at aksidente. Nagsagawa na ng preliminary investigation ang LTO Intelligence and Investigation Division upang beripikahin ang mga aligasyon at nangangalap na ng karagdagang ebidensya. Nabatid na maliban sa 7 taong gulang na bata sa Lanao del Norte, naitala rin ang pagbangga ng isang kalahok sa isang pamasahirong bus sa Picong at ang aksidente sa Kapatagan, Lanao del Sur, Sultan Mastura at Kapiton sa Maguindanao del Norte at Kabakan sa North Cotabato. Isa pang fatal accident ang naitala sa bayan ng Kibawi sa Bukidnon noong Pebrero 1. Ang biktima ay kinilalang si Ranhams Tumuham, 45 taong gulang, residente ng Nabunturan, Davao de Oro, kalahok sa nasabing endurance ride. Sa ulat at batay na rin sa CCTV footage, bumangga ang big bike ng biktima sa sinusundang tricycle habang binabaybay ang lugar. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding pinsala na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Habang agad namang dinala sa ospital ang driver at mga pahinante ng motorela. Umani naman ng negatibong reaksyon mula sa publiko ang ginanap na Boss Ironman Mindanao Cup 2026 na wala pang ibinibigay na tugon ang organizers. Dinepensahan naman ng ibang mga kalahok ang endurance ride kung saan karamihan umano sa kanila ang sumunod sa batas trapiko na ipinatutupad sa mga lugar na kabilang sa kanilang circuit ride. Kaugnay nito, pinagbabawal na ang anumang pagsasagawa ng endurance ride sa ilang local government unit gaya ng Bayan ng Lantapan, Malaybalay sa Bukidnon at Kidapawan City sa North Cotabato dahil sa lantaran umanong paglabag sa mga traffic rules. In the heart of changing lives, ito si Jofel Candado ng Brigada. So, yan po mga kaibigan, mga kababayan, no? Kung napanood nyo yung mixing natin video, is ito nga po yung naganap na event, yung tinatawag na Boss Ironman Mindanao Cup 2026. Ano nga ba yung mga layunin nito, no? Para po sa akin is napaka-negative po. Ito kasi hindi na po kasi ito tourism kung tinatawag nilang poor tourism para i-promote yung Pilipinas.
pwe. So ito po yung kung inyong i-analyze, more on pasikat na lang to eh. Tingnan mo, ang daming paglabag. Sabi nga ng LTO, ang daming paglabag. Illegal blinker, illegal participation of traffic rules. Hindi sila humihinto kahit red light na. Bahala ka dyan masagasaan. Bahala ka dyan mabundol. Bahala ka dyan maaksidente. So, ano nangyari dito? Puro aksidente ang nangyari. Di ba? So, ano makukuha natin dito? Hindi na to pagpopromote ng tourism. Tourism. Alam mo, kahit wala tayong tourism, kung maayos yung pamamalakad ng bansa natin, is maraming pupunta. Maraming mahihikayat. Dahil magiging positibong feedback yun eh sa tao, no? Hindi yung mga tourism halos lahat na lang ng event nitong Boss Ironman na to may na-aksidente. Hindi naman sila mapanagot, di naman sila mapakulong dahil takot po ang mga pulis. Dahil karamihan sa mga ito, abogado, doktor, may impluwensyang tao, mayayaman. Yan po, kaya takot po silang maasunto tong mga to. So, ano ba? Para saan ba tong Boss Ironman Cup? Para po sa akin, mga kababayan, sige mag-bash lang kayo sa akin. Sasabihin nyo na naman na porke wala kang big bike, sos di ko na kailangan mag-big bike. Kahit maglakad lang ako, hindi ako materialistic na tao. Ako po simpleng tao lang. Bigyan mo lang ako ng bike na sira-sira, ayusin ko. Ayun lang, basta makagala ako. So, sa ngayon po kasi ako may motor. Pero, halos bata pa po ako nagmumotor na. Tricycle. Mga 10 years old, nagmumotor na ako. Until now, sumusunod ako sa batas trapiko. Hindi ako bara-bara mag-drive, hindi ako kamote mag-drive. Dahil hindi po ako pasikat na driver. Ako po sumusunod talaga sa rules na regulation ng LTO na kahit alam mong kaya mong diretsuhin kahit walang tao, humihinto pa rin ako. Ganun po dapat di ba? Sunod lang po tayo para iwas accident. Ako kasi hindi ako ganung porque walang tao, diretso. Hindi po ganun dahil ang lisensya kasi pag na-revoke yan, wala na. Hindi naman ang lisensya natin hindi po natin karapatan yan. Privilege po yan na tayo inaatasan na magmaneho sa mga highways natin. Tayo ay inaatasan na pumunta kung saan man natin gustuhan, basta susunod lang tayo sa mga traffic rules. Pero once po na nagkaroon ka ng mga katutak na violation, ay i-revoke po, perpetual revoke yung license mo. So, ibig sabihin, wala ka ng karapatan magmaneho. So, napakasayang po mga kaibigan, no? So, itong Boss Ironman Mindanao Cup 2026, wala po yan. Hindi po yan. Kasi nakakabala na po sila talaga. Perwisyo na po. Hindi na po perwisyo, pasikat. Tapos, alam mo yung walang coordination sa mga bayan-bayan. Dapat, pag may mga ganitong event, lahat na madaanan nila, hihingi sila ng permit para maging aware po yung mga kababayan natin kung saan man sila dadaan na, uy, may Ironman niya yung umaga. Abangan natin. So, papagandaan po ng mga kababayan natin kung saan man silang bayan na, uy, may dadaan Ironman, dito tayo sa tabi. Yun nga po, no, para mapaghandaan ng ating mga kababayan na mayroong ganitong event sa nadadadaan sa kanila. So, ang nangyari po kasi walang coordination sa mga bayan-bayan dito sa kung saan sila dumaan. Kaya ang nangyari,
Kaya po nangyari, ang daming aksidente. Andyan yung mga nabundol, aksidente, tapos dumiretson, sumemplang. So yan po dapat nating iwasan no? Pero sana LTO, aksyonan nyo na itong mga ganitong event na nangyayari. Dahil hindi na po ito nakakatulong sa bansa. Perwisyo na po. Hindi lang perwisyo, pasikat kasi. Karamihan dito, alam ko eh. Alam ko na alam nyo na pag nagmumotor ka, pag maganda motor mo, andyan yung pasikat eh. Ha? Pasikat na lang to, hindi to tourism, guys. Hindi to tourism kahit, sige bash nyo ako kahit pakulong nyo pa ako, pakialam ko. Basta, sa totoo lang, mga pasikat na lang to na for pinaka big bike. Akala mo sila yung hari ng mundo. So, mga kababayan, kung sakali mong mangyari to, kung gusto nyo i-counter yung Ironman na yan, isang saging lang po. Pag may naman, nagtuturo no? Kasi, permission na kasi. Para wala na, maitigil na itong mga ganitong event. Pag nagkataon na, meron ulit next year, saging lang po. Katapat niyan, isang saging. Ibalot nyo sa plastic or gano'n nyo sa dadaanan nila. Isang saging, isang semplang. Maniwala kayo sa akin. Kaya kung mabalitaan nyo mga kababayan na dadaan yung Ironman, dahil sa perwisyo na nga to, hindi na to tourism, saging lang po. Total, wala silang pakialam na maaksidente or yung mga organizer nito walang pakialam na may maaksidente o may mawalan man ng buhay, kabuhayan, kinabukasan. Wala yung pakialam dahil mayayaman yung mga yan. May impluensya yung mga yan. Ang magagawa na lang natin, isang saging. Tandaan nyo, pag dumaan sila dyan, saging. Saging lang po, saging. Mas maganda, mas maraming saging. Tingnan ko lang kung dadaan pa sila sa mga bayan-bayan ng mga puro pasikat. So, ayan po mga babayan, wag nyo ako ibasa dahil nakita naman natin sa mga balita. Boss Ironman, di ba ang tatag? Ang tatag pakinggan, ang astig pakinggan, pero anong dulot? Ang dulot mo ito, aksidente, walang pakialam, yung traffic rules, maraming violation, illegal accessories, yan mga ganyan. Samantala tayong mga ordinaryong tao, sumusunod tayo. Wala na nga tayong pera, tayo pa yung hinuhuli. Yung may mga pera, hindi hinuhuli. So, ayan po, tayo po sunod ng sunod, pero paano tayo susunod kung hindi nila to mapanagot tong organizer ng Boss Ironman na to? Alam mo mga babayan, mga kaibigan iba-ibang mga motor to, BMW. Karamihan dito BMW ng mga motor Yung mga big bike, mga 1,000cc. Ayan, kaya ganyan na lang sila. Pasikat. Sus. Ganyan po mangyayari pag Basta, ang solusyon dyan, saging. Saging ang solusyon dyan. Pag may nalaman kayo, nadadaan yung Boss Ironman, so, sino magbabato ng saging? Hindi naman nila malalaman. Kahit gabi, agisan nyo ng saging. Hindi ako nagtuturo dahil yan po ay naranasan ko. Balat lang ng saging may laman. Nagsemplang po ako. Totoo yan, nagsemplang po ako. Kahit malaking truck, hagisan mo ng saging, mararamdaman mo gano'n dudulas. Eto, hagisan mo saging. Tingnan ko lang kung umulit pa sila mag-Ironman na yan. So, kasi, tingnan mo naman, ginagawa nila. Hindi sila mapanagot dahil event Mayayaman sila mga big bike sila So, anong laban mo dyan, mga kaibigan? Ang laban mo dyan, saging lang, saging. Maniwala kayo sa akin, saging. Saging lang ang katapat ng mga Ironman na yan. Tingnan natin yung tigas ng Ironman pag dumating na ang saging. So, ayan po mga kababayan, nagbigay lang tayo ng reaction patungkol dito sa naganap na event na kamakailan lang yung Boss Ironman Mindanao Cup. Ito daw po ay pagpopromote ng tourism. So, ito na naman po si Mang Solot, nagbigay sa inyo ng magandang araw at salamat po sa mga nag-subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman sa channel ko para updated po tayo sa mga reaction video na ginagawa natin na katulad nito na. So, ito naman po si Mang Solot nagsasabi magandang umaga at babush! Yeah!